sapagkat upang sa ganon ay mapakain po natin ang ating mga buhay spiritual, yung ating kaluluwa po, no? Kasi sabi ni Lord, di lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salita niya na namumutaw sa kanyang bibig, doon po sa Matthew chapter 4 verse 4. So, bukod po sa mga physical na pagkain, ito muna unahin natin, of course, no, para kay Lord. Okay? So, tayo po ay mag-aralan po ngayon at dito po tayo sa ano po, no, sa aklat ng First Thessalonians po tayo. Okay. Sister, may Bible na po ba kayo? Meron po. Oh, meron. Kala ko wala kayong Bible kasi bibigyan sana kita. Meron kayo sa bahay nyo? Meron po. Opo. Sige po. Ano po yun? First Thessalonians chapter 1 verse 9 po. Babasahin po ni Sister Marilyn ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 po. Kahit po sa Tagalog, pero mas maganda sa Tagalog, na para mas lalo natin lang. Sige po. Itong sapagkat? Sapagkat Sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paano nakapasok kami sa inyo at kung paano nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Amen. So, yun na po. Dito po tayo ngayon mag-aralan po, no? At dito po sa 1 Thessalonians, ang sinasabihan po dito ni Pablo, yung mga kapatid po sa church during the time, no, sa Thessalonians church, no? At sila po ay mga mananampalataya na, no? Kaya si Pablo at ang kanyang mga kasama, sila po ay nagkaroon ng tinatawag na pagbabalita, no, sa kanila, no? Tungkol po doon sa mga kapatiran na yon, na kung paano po sila nangagbalik loob sa Diyos, no? Mula sa mga Diyos-Diyosan. Kasi during the time, no, sa panahon ni Pablo, talaga hong talamak na po yung tinatawag na Diyos-Diyosan. So, maraming naglilingkod pero hindi talaga tunay na Diyos. Kaya sabi ni Pablo ay nagpasalamat po siya na sila ay nakapasok doon sa Diyos, mula sa Diyos-Diyosan, at pinaglingkuran nila yung buhay at tunay na Diyos. So, ito po ang ating paksa ngayong umaga, ay may kinalaman po na God hates those who believe and worship idols. Si Lord po ay napupuot po yon sapagkat siya po ay isang selosong Diyos. No? Napupuot po siya sa mga naniniwala sa idolatry, sa mga idols, mga Diyos-Diyosan, at napupuot siya sa mga sumasamba doon, no, sa mga Diyos-Diyosan. Okay? So, alamin po natin, totoo ba na si Lord po ay nagsiselos po siya kapag tayo po ay sumasamba sa ibang Diyos? Basahin po natin, Deuteronomy po, no? Sa lumang tipan po yon. Okay? Wala po diyan kay sister, no? Kasi bagong tipan lang po yan. Basahin po natin, Deuteronomy chapter 6. Okay? Verse 14. Okay? Babasahin po ni Nanay Lenny po. Nay, nakita niyo po, Nay? Yung 14 up to verse 15. Sa wikang Tagalog lang po, Nay, para. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa palibot mo. Next, sapagkat Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo. Ay isang mapanganibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo. At ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Amen, no? So, malinaw po, si Lord po ay jealous God po siya. No? Mapanibuguin kung sa Tagalog, no? Kaya ang sabi ho dito, baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo. So ito po ay mismo ang Diyos ang nagsasabi
sa pamamagitan po ni Moises during that time, no? Na kung saan po ay kanya po kasing hinango po yung mga Israelita mula sa Egypto, no? Patungo po sa tinatawag na promised land ng Panginoon. So ito po yung sinasabi po ng ating kapatid na Moises, at ito po na kung saan po ay talaga hong meron pong galit ang ating Panginoon. He is not only the God of love, but He is also the God of anger. Okay? So, siya po ay talaga hong Diyos din po ng galit. Pagkaayaw po ni Lord, hindi po talaga pwede. No? Dapat ganun po ang lagi nating sa mindset natin, sa isip natin. Pag ayaw ni Lord, ayaw po talaga. Hindi po pwede na ipipilit natin ang ayaw po ng ating Panginoon. No? So, dito makita ho natin na jealous God po siya, kaya ayaw niya na magkaroon tayo ng ibang Diyos na sinasamba o pinaglilingkuran. Sapagkat tandaan po natin, yung Diyos natin ay Espiritu at katotohanan. Tama? Hindi po siya yung nakikita, hindi po siya yung nasa tabi, nakalagay dyan. Hindi po yung totoong Diyos. No? Sapagkat yun po ay likha lamang po yan ng mga tao. No? So, makikita po natin ngayon yan. Okay? So, sa banal na kasulatan, magkakaroon ka pa lang ng Diyos-Diyosan, ayaw na ni Lord. Magkakaroon ka pa lang, ha? Halimbawa, sa bahay mo, magkakaroon ka pa lang, ayaw na po ni Lord. Basahin po natin, Exodus chapter 20. Okay? Exodus po. Oo. Exodus chapter 20, verse 3 up to verse 5. Okay? Sige po. Exodus chapter 20, verse 3 up to verse 5. Pakibasa, Sister Marley. Exodus chapter 20, verse 3 up to verse 5. Sa wikang Tagalog lang po sa baba. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inaanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Amen. No? Malinaw. Pagka pala tayo ay nagkaroon ng Diyos-Diyosan at tayo po ay umuyukod, sumasamba, napupuot po si Lord. Tama po? Ayaw po niya, ibig sabihin. Okay? So, ibig sabihin, bawal. Pag sinabing napupuot si Lord, bawal po yun na dapat wag po nating gawin. Okay? So, sabi pa nga dito sa verse 3, nagkaroon ka pa lang, sabi ni Lord, ay malinaw po na sabi niya, wag kang magkaroon. No? Wag kang magkaroon. So, ibig sabihin, kung nagkaroon ka pa lang, lumalabag ka na sa utos, sa batas po ng Panginoon. Ano po bang kasalanan? Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Tama po? Part po yan ng pagkakasala po ng isang tao. Kaya salamat sa Lord dahil hinango tayo ni Lord doon, mula doon patungo po sa kanyang katotohanan, sa kagilagilalas ng kanyang kalinawagan. Okay? So, basahin naman natin ngayon kung ang mga ginagawa ng mga taong ito, tunay ba ito? O totoo ba itong Diyos? No? Kasi nakita natin, marami ngayon, di ba? Ang iba, pinoprosesyon pa no? Di ba? No? Sa piyesta nila, di ba? Pinoprosesyon pa nila yun, nilalakad-lakad. Pero ano pa bang sabi ng Panginoon? Basahin po natin ang aklat po ng Psalms chapter 115. No? Anong klaseng Diyos ba nila ito na kanilang ginagawa? Psalms. No? Awit, Psalms chapter 115. Okay? Verse 4. Okay? Up to verse 8. Sister Maymay, ang magbasa po sa Tagalog. Saan ba yun? Psalms chapter 115. Verse 3. Ay, sorry po. Verse 4. Up to verse 8, sister. Sige po. Ang kanila mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga bibig, ngunit sila ay hindi nangangasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita.
Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nagkakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila na nakakaamoy. Verse 7 po. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni pangangasalita man sila sa kanilang nangangala. Verse 8. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, o bawat tumitiwala sa kanila. Amen. So, yun po pala ang Diyos-Diyosan. No? May mga mata, ngunit hindi makakita. Di po ba? May mga bibig, ngunit hindi makapagsalita. Tama? May mga paa, ngunit hindi makalakad. Kaya tingnan nyo, pinapasan-pasan, di po ba? Okay? So, yun po yun, hindi po yan tunay na Diyos. No? Hindi po yan tunay na Diyos kasi gawa lang po ng tao yan eh. Tama po? Amen. Oo. Inuukit lang po nila yan. Di po ba? So, hindi po yan tunay na Diyos. Kasi ang tunay at totoong Diyos ay Espiritu at katotohanan. Siya po yon ang tunay na Diyos. No? Kaya po, tingnan nyo, pagka may nasunog sa bahay, sino unang niligtas ng mga tao ngayon? Di ba ang Diyos-Diyosan? Tama? Ay, yung Diyos to, di ba? Oo. Imbes na sila ang iligtas ng Diyos nila, Yun ang tao pa ang naliligtas ng Diyos nila. O saan ang Diyos doon? Tama po? Pangalawa, ito nakikita naman natin sa ating paligid. Hindi tayo naninira, hindi tayo realidad na nangyari po talaga. Amen. No? Ang Diyos nila, nilalako nila. Binibenta. Tama po? Oh, bili na kayo ng santo, ng Diyos. So, nakakalungkot. Bakit po? Kasi, ano po, bulag sila sa katotohanan. Kaya nga po, mahalaga yung pag-aaral para malaman natin kung ano po ba talaga yung tama at totoong aral ng ating Panginoon at kung sino ba talaga ang tunay at totoong Diyos na dapat po nating paglilingkuran, sambahin, sampalatayanan po, no, sa ating mga buhay. Kasi si Lord, ayaw po ni Lord na merong ibang luwalhatiin pa, gusto niya siya lang talaga. No, wala na pong iba, ayaw po niya ng ganon. Okay? So, obligado po ba ng tao sumunod po sa Lord? Amen. Yes, kasi ang buhay natin galing sa Panginoon. Siya may-ari, no? Kaya tayo masigla, malakas po ngayon. Ganyan si nanay, ilang taon na si nanay. Purin po ang Diyos, di po ba? Biyaya ng Diyos. Binigyan ng mahabang buhay ni Lord, malakas, masigla. Yun po yun ang bigay ng Panginoon sa atin. Kaya, lamang na ang Diyos ang nagbigay sa atin, dapat ang atin namang igaganti sa Kanya yung tunay at totoong paglilingkod. Kasi wala po talagang mangyari dyan sa mga maling paglilingkod eh, no? Para bagang katulad ng sinasabi ko lagi, na pagka magsuot ka ng polo, pagka ang butunis ay una, mali, hanggang dulo, mali na po yan. Tama po? Oh, hindi po tatama po yan. Kasi mula umpisa, mali eh. Hanggang yan sa dulo, mali na po yan. Mali ang aral, mali ang pamumuhay. Tama po? Ganun po yan sa isang tao sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya po, napaka-importante po doon. Kaya basahin po natin ang Isaiah chapter 32, na si Lord po talaga ang siya nating dapat ay sambahin lamang, no? Wala na pong iba. Isaiah chapter 42 verse 8. Okay? Isaiah chapter 42 verse 8. Babasahin po ni Nanay Lenny po sa Tagalog. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. O ang aking mangkapurihan sa mga larawang inaanyuhan. Amen. So, ang kapurihan ng Diyos, hindi niya pwedeng ibigay sa iba. Tama po? Ang gusto ni Lord, siya lang talaga ang purihin. No? Wala nang iba. Kaya sabi po ni Lord, malinaw, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. At ang aking kaluwalhatian na hindi ko ibibigay sa iba. O ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. So, wala po doon, no? Para bagang kung yun ang ating sinasamba, kung yun ang ating sinasampalatayanan, sa isip mo lang yun, pero ang katotohanan, wala po sa iyo. Tama? Wala po sa iyo, no? Sa isip mo lang yan, itong totoo, ganito, ganyan. Pero, tingnan nyo po, mga kapatid,
no? Malinaw po na hindi po yan kasi totoong Diyos, hindi po yan tunay na Diyos na dapat po nating paglingkuran, no, sa ating mga buhay na ito, no? At ano pa po ang aklat po ng Jeremiah, basahin po natin. May kapangyarihan po ba ang Diyos-Diyosan? Wala po eh. Jeremiah, basahin po natin. Jeremiah, okay, chapter 10, no? Jeremiah chapter 10, verse 3. Okay? Up to verse 5. Babasahin ulit ni Sister Maymay. Sister, pakisuyo po. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay Mm. walang kabuluhan. Hmm. Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat Hmm. na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamagitan ng palakol. Hmm. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Mhm. Kanilang kinakapit ng mga pako at mga pamukpok upang huwag nakilos. Hmm. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Hmm. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagawa ng kasamaan, wala rin manggagawang mabuti. Amen. So, malinaw po, no, na atin po nakita po dito na ang paggawa nila ng kanilang mga Diyos, yung mga kahoy, no, sinasamahan nila ng pilak, ginto, no. So, yun po, yan nakikita po natin. At kung inyo po natandaan, year, ano po siguro yon, year 2000, ay nabalita po sa Bicol, sa Naga, na ang sabi nila may lumuha daw na Maria. Oo. Nakita po talaga, no, na dugo dito. Okay? So, nung na-discovery po, ang ginawa po pala, binutasan po dito sa likod. Tapos, nilagyan po ng asin at saka ng dugo. May halong dugo ang asin. Siyempre, pag nalusaw yung asin, tutulo po yan. Tapos, tinusok dito yung mata. So, naano po yan, nabalita po yun. So, napakaraming taong nadaya po ron. Nang sabi nila ay himala. Dahil si Maria daw ay lumuha. So, ibig sabihin, malungkot. Kaya yung ano na yun, yung church na yun, napakalaki. No? Ang dami ng donate na mga, ng mga mayayaman dahil nga, himala nga po daw ang nangyari. Pero nung na-detect po, no, nung binalita, ay binutasan po talaga dito. No? Tapos nilagyan ng asin at saka yung dugo para malumuha siya ng dugo. So, tingnan niyo po, no? Kaya tama pong sabi ng ating Panginoon na dito sa binasa kanina ni Sister Maymay po ay malinaw po na ang kanilang mga ginagawa na mga Diyos-Diyosan pong ito ay kanilang pinapasan, no? Sapagkat sabi dito, sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagkat hindi nakakagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti. So, tingnan niyo po mga kapatid. Okay? Noong time po na kami ay nasa Manila pa, Sister Agnes, hindi pa kami mag-asawa doon. Doon kami nakita sa Manila po, no? So, ayaw ko na lang buuin yung istorya kasi baka malaman niyo pa. Hindi, okay lang po yan. No? Ibig sabihin po, nung kami naglilingkod po sa Lord noon pa, may mga taong kami nababil study na takot sila na basagin yung mga Diyos-Diyosan. Sabi na, ay, wag yan, Brad, kasi baka mapilay ka, ma-curse ka ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, pinagbabasag namin. Oh, kinabukasan, bumalik kami. Oh, na-curse po ba kami? Oh, may nangyari ba sa amin? Diba? Bakit po? Kasi hindi naman totoong Diyos yun eh. Mga sabi-sabi lang po yan na para maniwala po yung tao. Tama po. Gawa-gawa lang po ng tao yan. That is man-made, ano lang po yan. Opo, para may benta yung kanilang Diyos-Diyosan. No? So, negosyo pa rin po. Kaya, sa atin, mayroon po tinuturo si Lord, yung tunay na pagsamba. At hinahanap ni Lord yung tunay na mananamba. Hinahanap po ni Lord. No? Hinahanap po yun ni Lord ang tunay na mananamba. Hindi yo, kasi sa pagsamba, hindi yo basta-basta nasasamba ka lang. Sino ba ang Diyos na sinasamba mo? Dapat kilala mo eh. Tama? Amen. Dapat alam mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Hindi yung
ito kasi ganito ang sabi ng anak ko, itong sabi ng nanay ko, ito sabi ng lola ko, ito sabi ng mga matatanda. Hindi po dapat tayo mag-rely po ron. Dapat kung ano po ang sinasabi ng ating Panginoon, doon lamang po tayo. Kaya basahin po natin aklat po Tubig. ng John, no? John po, basahin po natin. John chapter 4, Asan dyan? okay? Dyan. John sa Bagong Tipan po yan. John chapter 4, verse 23 23. up to verse 24. Okay? Basahin ni Sister Marilyn po. Datapwat. Ah, Datapwat dumarating ang oras at Ah. ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisimba ay kinakailangang magsisimba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. So malinaw, no? Nasabi po ng ating Panginoon ay sabi po niya doon, datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Pagka pala sinamba mo si Lord sa Espiritu at katotohanan, tunay niyo na pagsamba. Hindi yung Diyos-Diyosa, no? Sapagkat hinahanap ng Ama. Tingnan niyo po, may hinahanap po yung Ama. Hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Yun pong hinahanap ng Ama, nasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi yung hinahanap ng Ama, sambahin yung Diyos-Diyosan, yung idols, no? Verse 24, sabi ni Lord, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, ang tunay pala na Diyos, siya pala yung Espiritu at katotohanan na dapat po nating sambahin. Okay? Pag sinabing Espiritu, may nakita po ba tayo? Di ba wala? Pero may naramdaman tayo na nandyan po ang Diyos. Tama po? Bakit? Sa buhay mo nagpaparamdam si Lord Tama? Pangalawa, yung nagbigay sa atin ng buhay, si Lord. Di po ba? Nagbigay sa atin ng hininga, si Lord. Lahat. Lakas, sigla, no? Nag-provide si Lord ng mga pangailangan natin. So, ibig sabihin, buhay po siya na nasa atin po. Sama? Nasa puso natin, sa buhay po natin. Okay? Si Lord po ang nananahan po sa atin. You know why? Because we are the temple of God. Tayo po ang templo ng Diyos, kaya si Lord ang siyang nananahan po sa atin. Okay? So, malinaw yan, ang hinahanap ni Lord na mananamba ay sambahin po siya sa Espiritu at sa katotohanan. So, yun po ang hinahanap ni Lord. Kaya nga po tayo nangangaral para turuan po ang mga hinirang ng Diyos na sambahin po si Lord, no, sa Espiritu at katotohanan. Kasi marami pong mga hinirang ng Diyos na maka-Diyos po sila, pero hindi po nila nasumpungan yung tunay at totoong paglilingkod sa Lord. Tama po? Amen. Napakarami po ngayon, no? Naakala nila, ay okay na ito, tama na ito kasi sa Diyos naman ako, tumatawag naman ako sa Lord. Ang question po diyan totoong Diyos kaya ang iyong tinatawag? Diyos kaya ng Biblia o Diyos ng sabi-sabi? Tama? Kasi maraming Diyos ng sabi-sabi. Ay, ito ang Diyos namin, ganito, ganyan. No? So, malinaw po yan na ang Diyos-Diyosan, hindi po yan tunay na Diyos. Tama po? Amen. At bukod doon, tayo din po sa sarili natin, na bagamat po, hindi po talaga tinatawag na imahe yung karamihan po ngayon, marami ngayon Diyos-Diyosan yung sarili. Tama? Yung sarili nila. Okay? Ano po yon? Yung bagang ang sarili lang nila, yung inaatupag nila. No, wala na po doon sa paglilingkod sa Lord. Tama? Pagdating ng Sunday, hindi ako makasamba kasi magtatrabaho ako. Gusto kong kumita. Sino na ngayon ang naging Diyos mo? Di ba trabaho na? Pera na. Tama po? Kaya, tamang sabi ni Lord,
na ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Totoo po yan. No? Hindi masama magkaroon ng pera. Tama po? Kailangan natin ng pera. Pero sabi ni Lord, huwag ibigin ang salapi. Iba kasi yung pag-ibig kaysa nagkaroon. Tama po? Kaya dapat ang pera ang siyang gamitin natin, huwag tayong magpagamit sa pera. Okay? So, malinaw po yan, no? Na sa ating paglilingkod na ito, napakahalaga na nakita ho natin na ang tunay po nating Diyos, Diyos po siya ng Biblia. Diyos na Espiritu at katotohanan. Ito po yun. Kaya maraming mga tao ngayon nadadaya. Maraming tao ngayon na akala nila tama yung kanilang mga ginagawa. Akala nila tama yung kanilang pagsamba. Po? Akala nila ay tama po yun kasi marami. Di ba? Yun po karamihan, marami no? Ay, ito totoo to kasi napakaraming tao. Di ba? Oo. So, kung tutuusin lang kung paramihan lang, madali na maparami ng tao Di ba? Mamigay ka lang ng ayuda dyan dudumugin ka na ng tao. Pero hindi naman yan kasi dapat ang ganung paglilingkod. No? Kailangan kusa sila na maglingkod po sa Lord, no? Na kahit wala yung material na bagay, wala yung anuman, basta maglingkod ka sa Lord, yun ang gusto po ng ating Panginoon. Okay? So, sa ating paglilingkod na ito. Kaya sa ating, sa ating pinakahuling salita ng Diyos na ating babasahin po ngayon, dito tayo kanina sa 1 Thessalonians, no? Chapter 1, verse 9. Sabi po dito, no, sa ating conclusion po, sabi po dito, sapagkat sila rin ang nangagbabalita tungkol sa amin. So, ibig sabihin po, yung mga nangyaring ito, binalita ng ibang mga kapatid sa Thessalonica, doon kanila ni Pablo. No? Natutuwa sila kasi may binalita po sila. No? So, totoo naman talaga kapag ikaw ay kinilos na po ni Lord, minsan hindi mo talaga mapigilan na umiyak po sa Lord. Totoo po yun. No? Hindi ko lang din alam kung naranasan niyo po yun. No? Naranasan natin lahat, di po ba? Napaiyak ka kasi nga po, may mga bagay minsan na para bagang hindi mo in-expect, pero dumadating sa buhay mo. Tama po? Amen. Ibig sabihin po, nandoon po ang Diyos na buhay na kumikilos po sa buhay po natin. Okay? Kaya sila din po nagagalak. Kaya sinabihan nila si Pablo ng ganito, sapagkat sila rin, no, ang nangagbabalita tungkol sa amin, sabi ni Pablo, kung paano nangakapasok kami sa inyo, no, at kung paanong balik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Kasi sila dati, ganun din no? Ganito rin sa kalagayan natin, no? Sa bansang Pilipinas, nung wala pa po yung mga reliyon, pinakauna po dito ang pinakauna po dito talagang mga Katoliko. Yun po una, kasi po sinakop tayo ng Kastila. Wala akong mababasa sa tricycle. Okay lang po, sister. Sinakop kasi tayo dati dito ng Kastila. Opo. So, nung nasakop tayo ng Kastila, doon na po pumasok ang Catholicism. No? Yung mga Catholic, reliyon. So, hindi lingid sa kalaman natin yon. Lahat tayo doon dumaan. Tama po? Pero, sa buong mundo, pinakauna Baptist. Sa buong mundo po yon. Dito lang yan sa Pilipinas, ang mga Kastila. Yung Katoliko na, hanggang sa dumating na po rin ang tamang aral dito sa Pilipinas po. Kaya, most of all, dito po sa Pilipinas, karamihan Katoliko. Pero ngayon ay medyo hati-hati na rin kasi marami na rin mga reliyon ngayon nagsisilita na, no? During the time kasi talagang Catholic lang po. Doon. So, doon po tayo namulat. Pero salamat sa Lord, akala natin noon nung di pa tayo kinilos ng Panginoon, akala natin tama, no? Pero hindi pala. Kaya salamat sa Lord, kaya sabi ni Pablo, nagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Ito po ngayon ang pinaglingkuran po natin. Yung buhay at tunay na Diyos. Okay? Diyos na tinuturo po ng mga hari, ng mga apostol, ng mga propeta, ng ating Panginoon
Diyos na nasa banal na kasulatan. Ito po ang tunay na Diyos na buhay na siyang pinahayag po sa atin ngayon ng kapatid na Pablo, na kung saan po ito pong ating pinaglilingkuran ngayon na Diyos, ito po yung Diyos na tunay at buhay, Diyos na Espiritu at katotohanan. Kaya yun po ang tunay na Diyos. Kaya kung meron man kayo sister ngayon dito, Diyos-Diyosan, pwede natin yan basagin. Kung meron kayo ribulto, wala naman. Wala, hindi, Okay. Opo. hindi ako naniniwala. Opo. Kahit wala. Oo, Kahit wala ako, salamat po kahit- sa Lord, no? Kahit hindi ako yung, wala akong talagang Oo. relihiyon. Oo. Kaya ngayon, Mm-mm. ko lang na-feel. Para sa akin kasi, Oo. ang Diyos para sa akin noon, at hanggang ngayon, yung Espiritu talaga siya. Espiritu. Oo, Kasi, tama. pag makagawa ako ng hindi maganda, parang nagigilty Oo, ako at naiisip ko, oo, Panginoon, tama. patawarin Nakukonsensya, mo ako. nagigilty, Yun, oo. isa yun na, Oo. na ano ako na, hindi ako pala masama. Kasi na-feel ko talaga Oo. na natakot ako na nakagawa ng na makapagsalita ako sa kapwa ko na na hindi maganda. Tapos, hindi ko lang masabi sorry kasi nga hindi naman ako mahilig mag-sorry. So, nandoon na po yung Oo. Espiritu ng Yun Diyos ang- sa atin. yun ang ano ko. Opo. Yun ang pinag ko na talagang nandito sa Opo. hindi ko man nakita, hindi ko na kailangang makita. Mm-mm. Para sa akin nandito na sa Tama akin. po. Espiritu at katotohanan po siya eh. Yun po siyang tunay at totoong Diyos. Ngayon, ay yamang atin na po na pag-aralan ngayon. Kung meron kayong tanong, magtanong po kayo ngayon. Sige po. Sa mga